Andito pala si Park. Wait lang, silipin din natin to. Bakit kaya ang dami-daming ano dito? Marcos Isay! Marcos Isay! Marcos Isay! Punta tayo sa kabila. Una ko kayo kay patatanggal. Nakakait pa kayo dahil Ayaw yung payagan. kami. So ano gagawin na patahimik kami? Tatanggalin namin yung mga tao dito? Hindi lang ko ikikilito namin. Bigyan mo kami ng karapatan dito kasi gigil na yung taong bayan, sir. Pinag-usapan natin dito yung mga anak natin. Kaya ano ba? Umiral sila dyan sa pamamahala. Attention na, attention. Digilin na to. Digilin. Wala tayong problema. Gilid ka lang, gilid ka lang. Yan, bumabalik na si Sir. Gilid ka lang, gilid ka lang. Bumayag na si Sir, sige. Salamat po. Makiayos yung parada ha. Ayun, thank you. So yan guys, so bawal daw kasi dito na lugar. Pero in fact, humingi sila ng permit doon sa People's Power Monument, ayaw naman magbigay. So saan tatayo ang taong bayan? Gigil na yung mga taong bayan dito, no guys? Grabe. Ito magiging sound system. Gilid na lang. May sound system na tayo. Andito si Kapitana, oh. Sige. Balik daw po. Kaya lang po, ma'am. Kunan ko lang po si Ka Eric. Ayan mga kababayan, so ito magsasalita si Eric dito. Check mic. Babala naman natin kung ano. Okay. Sir, butong event natin dito. Continuation ba ito naman nakaraan? Ito po ay panawagan para sa pagpapalagay sapagkat siya po ay tinuturo ng criminal Yes, sir. Kung lang, sir. He is the mastermind and the operator of the crime syndicate. At the same time, no less than his sister, confirmed na siya ay nasa chronic drug addiction. That those are serious criminal accountabilities that endanger the Constitution, the entire Republic, and it is a national security problem. That is why we're calling here
for him to resign. But right now, binigyan lang kami ng isang oras na lang. Dahil may misa daw sa shrine. And then mayroong problem sa strike sa Freedom Park. That we negotiated to General Agradante yung, I think this is Eastern Police District, Commander ng Eastern Police District, nabibigyan kami ng isang oras. Kilala po ba na siya? O nagsisigay ng pagkakita sa Nag-apply ng permit ang grupo ng United People's Initiative doon sa People Power Movement, denied. So, lumipat kami dito as alternative venue. Kasi ang aming pag-aakala, ang bangketa, pwede naman pansamantala, gamitin ng hindi naman kami nag-obstruct sa traffic. So, ang pag-iusap din ng police, 1 hour before the start of the mass, magkakaroon ng dispersal temporarily and then to apply for a permit sa EDSA Shrine. At yan ay sa Purapangapo ng EDSA Shrine. you are applying for another permit. Ibig sabihin siya continuous. This is continuous. Pero sabi ng police, kung walang mga ganito, na may nakaharang at gilid lang, they can tolerate. Pero kung ganito na may instruction na, they can only give maximum of 1 hour. So I will talk to the other leaders. 5 grupo nandito eh. Marcos Resign, Marcos Alias, United People's Initiative, Bangon Sambayanan, and Christian Muslim Alliance. Yung in-announce kagabi ni Senator Amy Marcos, malaki yung pagtuloy ko. Ay, upo. All along, ang pag-iisip ng taong bayan ay adik si Marcos. What Amy Marcos did last night was a confirmatory declaration. That means, from the very beginning, Marcos should have not been elected as president. So tingin niyo, Delikado. Kasi kasalanan din ni Amy, pero tumabawid siya. Kasi inilihim niya ito eh. Kung ito ay nabulgar during the election time, Marcos would have never been elected as president. so tingin niyo sir, kung merong mas authoritative na magsabi na nagdadrive sa presidente, si Senator Amy. Definitely, it's not going to be Ping Lacson, not going to be Claire or Larry Gadon. It will be Amy Marcos. Kasi yan ay direct personal experience and direct actual personal knowledge. Like, sabi ko, walang pwedeng magsalita sa sindikato kundi kapwa sindikato. Ang pangalan lang po, Ka Eric Celis po to, Secretary General ng Bangon Sambayanan. Dating NPA, nagbalik loob, ngunit ngayon inaayos muli ang gobyerno para wag na magre-bending. Kairik, dagdag lang. Yung malit lang pa, Kairik, malit lang. Ano ba ang kahalagahan ng kapamilya na nagsasalita laban mismo dito sa kanyang kapatid na presidente na bangag? Mabigat po yan sapagkat yan ang isang mataas na antas ng pananagutan na kanyang pinanindigan para sa bansa. It is not very easy for a family member na i-reject niya ang kanyang kapatid para piliin na ito'y ibunyag sa taong bayan. And that is a very rare opportunity na dapat yakapin ng mamamayan na ngayon ang kapatid na mismo ang nagnanais na bumaba na si Marcos dahil he does not fit to become the president from the very start. Maraming salamat, Kairik. Balikan mo muna kasi may one hour. So, hindi naman natin kasi usap pa sana yung maluwa. Ay, ito kasi si Article Castro, nagmanugaling. Mas marunong pa sa President Amy Marcos na isa pong kapatid at kasama mula ng Hi sir, may taga Davao pala dito ha. Ay, at may taga Samar din. wala akong sinasabing Senator Amy. Which is, napakalaking insulto yon sa isang senadora. Ay! Future ang kinabukasan ng ating bansa! Ang araw na ito, huwag natin palampasin! Tatay Rene, ang sabi ni Tatay Rene, walang kulay-kulay dito, pero ang walang buhok, pwede po dito. Exception! No? Kaya, obligasyon natin na tayong mga Pilipino, ang ating bansa ay nangangailangan ng aksyon! No? Itong aksyon na yan, kaunting sakripisyo yan! No? Ang panahon ngayon ay panahon ng mga lindol hanggang Abril yan, 2026. Bakit ganyan? Kung mapapansin nyo, tumigil kayo sa kanluran,
makikita ninyo ang mga planeta, ang Mercury, Venus, Jupiter ay nakahilera. Planetary alignment si brother ah. Planetary alignment, kaya po maraming lindol ngayon. Ngayon po ang panahon para magdesisyon. Ginawa na po yan ng mga importanteng tao na nagdesisyon sila. Si Amy Marcos gumawa ng desisyon na napakahirap na nagawa niya yun para isalba ang ating bansa. Tama! Na ngayon lahat dyan, nananawagan ako. So, kilaanin nyo ang araw na ito. So, tayo ay kumilos, lumabas kayo. So, alam namin na magastos ang lumabas ng bahay. So, alam namin yan. Kaya kami, humahanga ako sa mga taong natin rito. Kasi parehos kami hindi mapakali sa bahay. Hindi kami mapakali na magbalag sa bahay, magbukbok sa bahay. Dahil ang panahon ito, ang panahon na dapat ay umaksyon tayo. Pag lumipas ang panahon na ito, 100 taon na naman tayo na mauulit ito, maghihintay pa tayo. Hindi ngayon! Ngayon tayo kumilos! So, mga kababayan ko, Ngayon na! pag nagmarcha kami, sumama na kayo! So, sumama kayo! Punuin natin ang EDSA! So, hindi nyo kami masusi, hindi nyo ako masisisi! Ang gawin dito! Hindi namin kasalanan ito! Wala kayong karapatan na kami ikulong! No? Sino ang may kasalanan? Isang tao lamang! Sabayan mo muna si Kairik. Marcos resign! Alisuin! Sa Sena 13! Marcos resign! Alisuin! Sa Sena 13! Marcos resign! Alisuin! Sa Sena 13! Akala ko, bumaba na si BBM. Bumaba pala ang Chiting Joy. Nag-agawan sa likod. Hi, sir. Uulitin ko, BBM! Meron akong pungkahi kanina! Makakaiwas ka sa kulong! Makakaiwas ka sa kulong! Sa tatlong taon mo! Ulo sa agawan ng manok. Makakaiwas ka sa kulong! Sa tatlong taon mong kasalanan! So, sumuko ka dahil ikaw ay wala ka sa hustong pag-iisip! And salamat sa nagbigay ng chicken joy. So, ako walang sana sa iyong mga kabalbalan dahil ikaw ay nasa walas tong isip. So, ang kailangan mo lamang BBM, magpasama ka sa lalay mo. Magpasama ka sa lalay mo. Isang pulis lang ang kailangan. Sumuko ka, ikaw ay magparihab. Yun lang ang solusyon dito. Wala na tayong paghihirap. BBM, magpasama ka sa lalay mo. Nagutuman ang pinidulin! Ang mga tao! Para hindi na tayo maghirap. Parang awa mo na! Hindi kami susuko hanggat walang resulta. Si BBM ang susuko! Mga kababayan ko, kumilos kayo. Obligasyon natin yan. Ang pamunuan ng Quezon City sa ating presidenteng bangag dahil alam nila na lumalabas na ang katotohanan. Tandaan po natin, hindi po dapat tayo ang dinadampot ng mga kapulisan nito dahil hindi tayo ang nagnakaw. Sino ang dapat damputin? Si Marco! Yung mga politikong nagnakaw. Sila ang tunay na sumisira ng Pilipinas. Karapatan natin magpahayag ng ating saloobin na ang sinisigaw ay Marcos, alis ka na dyan! Marcos, resign! Marcos, resign! Ang pagsigaw ng Marcos, resign ay hindi po ito destabilisasyon. Karapatan po natin ito bilang isang Pilipino. May karapatan ngang magnakaw ang mga politiko. Wala tayong karapatan na magsigaw ng Marcos resign. Ang dapat po, mga kapulisan,
Gampanan po natin ang ating tungkulin. Yes, sinasaluduhan ko po kayo. Ginagampanan niyo po ang inyong tungkulin na protektahan kami. Pero karapatan din po namin na magtipon-tipon at ilabas ang inaing sa mga pinoprotektahan ninyong mga magnanakaw na politiko. At karapatan din namin na umayaw sa pamumuno ng isang bangag na presidente. At karapatan din namin ang ipinaglalaban namin dito dahil ay ang nakataya dito ay ang isa sa mga kamag-anak ninyo na ordinaryong Pilipino na katulad namin. Tandaan po ninyo sa ating mga kasamahan na kapulisan dyan, kayo po ang sumasalo ng galit ng ordinaryong Pilipino habang yung mga boss ninyo na nag-utos sa inyo ang sarap ng upo doon sa office naka-aircon, nakataas pa ang paa. Tama! Pero kayong mga mababa pa ang rangko, nandito kayo ang sumasalo ng galit ng ordinaryong Pilipino. Kaya hayaan natin ang ordinaryong Pilipino na magsalita. Sana ngayon, Ginoong Browner, kung alam ko lang, na kunariyan ka, nakakinig ko, hindi ka patinago ng magkapatid na Rimulya. Kung madinig mo ang panawagan ng ordinaryong Pilipino, kung talagang may payag ka, kung matapang ka, pakinggan mo ang hinaing ng ordinaryong Pilipino na sumisigaw na tama na, wakasan na ang korupsyon, tamputin mo na ang presidenteng bangag. Dahil ang kapatid niya po mismo ang mahigit na nakakilala sa kanya mula nung bata pa. Kaya dapat po tapusin na natin itong kahirapan ng ating bansa. Magkaisa po tayo sa lahat. Maraming salamat po.